Ang babaeng ito na kasalukuyang pumapasok sa eroplano mula sa espesyal na pasukan, ay isang piloto mula sa China. Katatapos lamang niyang magtapos ng 2 taong misyon sa Africa, at naghahanda ng bumalik sa kanyang sariling bansa. Ngunit si Guan Yuqing, na puno ng kasiyahan sa mukha, ay hindi alam na ang paglalakbay na ito pauwi, ay magiging isang bangungot na magtatagal sa buong buhay niya. Kakalapag lang niya sa eroplano, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban sa loob ng 2 taon. Isang mainit na yakap ang ibinigay niya rito, at nagpaalam ng may lungkot. Nais niya itong magkaroon ng ligtas na pagbabalik sa inang bayan. Ang loob ng eroplano ay puno ng tawanan at sigla sa mga sandaling iyon. Walang nakakaalam na isang malaking sakuna ang naghihintay sa kanila. Dahan-dahan ang isinara ng flight attendant ang pinto ng eroplano. Nagsimulang umikot ang propeller. Lumabas ang isang kasiyahan sa mukha ni Guan Yuqing. 2 taon na siyang hindi nakauwi. Kitang-kita ang kanyang pananabik sa kanyang bayan. Nagsimula ng magtulungan ng eroplano sa runway. Umaangal na tumataas patungong langit. Pagkatapos ay tumuloy ng maayos sa itaas ng ulap. Tahimik din ang buong loob ng eroplano. Lahat ay mukhang kalmado. Biglang nagka-sudden urge ang kapitan. Inutusan niya ang batang co-pilot at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang tinitingnan ng usok na dumadaan sa bintana, bigla itong umubo si Guan Yuqing. Dahil naamoy niyang may kakaibang amoy na pumapalibot sa hangin. Sa oras na ito, ang batang assistant na nasa kabina ay naamoy din ng kakaibang amoy na ito. Ngunit nang makita niyang normal ang mga readings sa panel, hindi niya ito pinansin. Napansin ni Guan Yuqing na may mali. Tinitingnan niya ng may pag-aalala ang lugar ng kabina. At sa puntong iyon, sumisid ang eroplano sa ere sa ibabaw ng sumasabog na bulkan. Ang mainit na hangin mula sa pagsabog ay nagdulot ng matinding pagyanig sa eroplano. Nagsimulang magkagulo sa loob ng eroplano. Ngunit ang batang pangalawang piloto ay hindi makasagot. Si Guan Yuqing ay nag-aalalang tumingin sa labas. Ang makapal na usok ay hamarang sa kanyang paningin. Ang nagliliyab na abo ng bulkan ay pumasok sa propeller. Dahil sa malakas na pagtama, sabay-sabay na nasira ang 2 makina sa pakpak. Lubos na nawala ng kontrol ang eroplano. Sumibat ito patungo sa bulkan. Ang matinding pagyanig ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng eroplano. Sa gitna ng panganib, dali-daling bumalik ang kapitan sa cockpit. Ngunit kasabay ng isang malakas na pag-uga, malakas na tumama ang ulo ng kapitan sa instrument panel. Diretso siyang nawala ng malay. Ang eroplano na wala ng kontrol ay mabilis na bumagsak. Ang buong kaban ay napuno ng takot, at ang tanging makakapagligtas sa kanila ay nawalan na ng malay. Ang ulap ng abo mula sa bulkan ay parang bibig ng kamatayan na nilamon ng eroplano sa harap ng malaking kalamidad na dulot ng kalikasan. Ang lakas ng tao ay napakaliit, ngunit sa oras ng panganib, si Guan Yuqing ay sumugod. Pinakiusapan niya ang flight attendant na makipag-ugnayan kaagad sa kapitan. Ayon sa alituntunin, wala siyang karapatang makapasok sa cockpit, ngunit ang kapitan ay matagal nang nawala ng malay, at ang eroplano ay mabilis na bumabagsak sa pagitan ng daan-daang buhay na may buhay at ng sistema. Si Guan Yuqing ay gumawa ng kanyang sariling desisyon. Sumugod siya sa cockpit. Inutusan niya ang kanyang pangalawang piloto ng may matigas na paninindigan. Matagumpay niyang nakuha ang kontrol sa pagpapalipad ng eroplano. Ang eroplano sa oras na ito ay puno na ng nakakasulasok na amoy. Lahat ay nagsuot ng gas mask. Ngunit si Guan Yuqing ay hindi na inalintana ang kanyang kalusugan. Habang kinokontak niya ang control tower, humingi siya ng emergency landing. Habang kinokontrol niya ng may pag-aalala ang eroplano, hindi nabigo ang kanyang pagsisikap sa mahusay na pagmamaneho ni Guan Yuqing. Ang side engine ay muling yumandar. Tumigil ang pagbagsak ng eroplano at muling lumipad patungo sa kalangitan. Ang takot ay kumalat sa buong cabin. Walang nakakaalam. Isang babaeng piloto mula sa China, ang nagdadala ng buhay ng lahat. Nakikipaglaban siya sa kamatayan. Bawat segundo ay lumilipas. Ang eroplano ay malupit na umalog. Biglang sumilip ang araw mula sa salamin. Pinapaliwanag ng liwanag ang matatag na mata ni Guan Yuqing. Oo, lumabas ang eroplano mula sa usok ng bulkan. Sa laban kontra kamatayan, panandali ang nagtagumpay ang babaeng piloto. Muling naging maayos ang eroplano. Lahat ay nakahinga ng maluwag, ngunit walang nakakaalam. Ang eroplano ay nasa panganib pa rin ngayon. Isa sa mga makina ay sira. Kailangan maglanding gamit ang isang makina lamang. Para sa kapitan, ito ay isang matinding pagsubok. Hindi umatras si Guan Yuqing. Nakipag-ugnayan siya sa tower at humiling na kunin ang kontrol ng eroplano, kasabay ng pag-apply ng emergency na paglapag. Sa ilalim ng pamumuno ni Guan Yuqing, ang eroplano ay bumalik sa normal. Lahat ng pasahero sa ilalim ng pamumuno ng mga flight attendants, ipinag-ayos ang kanilang mga seatbelt at naghanda sa pagsubok ng buhay. Ang eroplano ay humahagibis patungo sa paliparan. Ang mga ground crew ay nagpatulungan, nakikipagkarera sa buhay sa runway.
Matapang na hinailan ni Guan Yuking ang kontrol. Sa ilalim ng matinding pag-alog, dahan-daang huminto ang eroplano sa runway. Ang krisis ay tuluyang natapos. Tanging nakahinga ng maluwag si Guan Yuking. Isang malakas na sigawan ng kasiyahan ang umalingaw-ngaw sa loob ng eroplano. Nagpalakpakan ng mga tao, at masiglang niyayakap ang kanilang mga katabi. Hindi pa naranasan ang pagsubok ng buhay at kamatayan. Paano mo mauunawaan ang ganitong nararamdaman? Dumaan sa kamatayan, pero muling nabuhay ng ligtas, nang mabilis pumasok ang mga paramediko upang tulungan ang mga nasugatan. Ngunit natagpuan nilang walang sugat ang sinuman. Siyempre, maliban sa malas na kapitan ng eroplano, ang babaeng kapitan ng eroplano na nagbigay ng bagong buhay sa lahat ay nakapagbigay din ng buntong hininga ng ginhawa.